come again, sir? Ito ang totoo. Dito sila nayayanig. Kahit anong denial nila, although yung mga alipores lang nila maiingay, talagang kinatatakutan dyan sa impeachment ng mag-amang Duterte ay yung bank account na matagal lang tinatago. Matagal na pong tinatago yung bank account na yan, na lagi namang paulit-ulit na ni-expose ni dating Senador Trillanes. Ay kasama yan sa article of impeachment. Kasama yan sa 7 article of impeachment, mga bank account na posibleng ill-gotten wealth, illegal na kayamanan. Saan kinuha ng mag-amang Duterte? Na base sa initial report, joint account ni Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte, former president, now vice president. Mabigat yan. Mabubulgar ito. At ito ang isa sa sinasabi ng marami na nakakaintindi ng sitwasyon. Kaya nagpetition sila before Supreme Court na hingi ng TRO at tinihiling pigilan ang impeachment dahil nga po hindi kayang pigilan ang bank record. Dahil ang bank record pwedeng isomon, pwedeng ipatawag, pwedeng ipakuha ang lahat ng record ng impeachment court. Hindi yan pwedeng itago. Susunod ang mga bangko dyan. Dito sa Metro Manila o sa Davao, kung saan man yung bank account na yan. Ay di ba sinasabi ni Trillanes niyan merong isang bangko dyan sa Ortigas Center, Julia Vargas. Meron din mga bank account sa Davao. Lalabas po yan. At yan ho, pinakamalaki sa malaking. Although, yung article of impeachment, talagang lahat malakas. Pero isa po ito. Pag si Trillanes ang tumistigo dyan at iniharap ang mga dokumento, tapos i-request ng prosecutor na isomon ang dokumento, mapipilitan ng bangkong ilabas yan. Yan man ay na-close na, kailan pinasara, kailan binuksan, magkano ang laman, magkano withdraw, magkano ang deposito, lalabas yan. Kasi ang bank transaction po ay naka-record, hindi yan nabubura at hindi yan pwedeng burahin. Kahit burahin mo, may record pa rin. Kanyong kalupit. Yan po ang isa sa kinatatakutan. Sa aking opinion at analysis, medyo mabigat talaga yan. Kasi pag ang bangko sinomon ng impeachment court, pinagsumiti ng lahat ng bank record, lalabas at lalabas. Kanino? At magkano? Magkano ang transaction monthly? Magkano ang withdrawal deposito monthly, weekly? Saan galing ang pera? Papasok dyan ang Anti-Money Laundering Council o Anti-Money Laundering Law o AMLAC. Dahil pag pinagdududahang maduming pera galing sa illegal, pasok yan sa AMLA. Yan ang matindi. Kaya abangan ninyo, abangan nating lahat. Masyadong nakaka-excite itong papalapit ng trial na ito. Kung kailan, hindi natin alam. Pero definitely, itutuloy yan. Hindi pwedeng walang trial. Kasi yan ay utos ng saligang batas. At hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Kahit ang Korte Suprema, hindi pwedeng pigilan ang sinasabi ng 1987 Constitution. Impeachment process nangyayari na. Tapos na sa Kongreso, nasa Senado na. Nakaresist lang ngayon, kaya controversial. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Gumawa na po ng isang kautusan, resolution o in-bank o policy ang COMELEC under Chairman George Garcia. Alam niyo kung ano ito? Ito po yung nagre-regulate sa mga company na nagsasagawa ng survey para sa mga kandidato. Ang purpose ng kautosang ito at policy ito ng COMELEC ay para ma-identify sinong company ang nagsusurvey. Pangalawa, sinong nagpa-survey. Sinong kandidato o political party ang nagbayad o nagpa-survey. Sino at saan ginawa ang survey. O di ba ang ganda niya? Kasi ngayon, alam mo ako sa tagal ko na po sa political issue bilang mamamahayag dito sa Pilipinas, ilang eleksyon ang pinagdaanan ko, walang may isa na nag-survey sa akin. Samantalang hindi naman ako nagtatago, dito-dito lang ako. Pero ni isa wala nakapagtanong sa akin, hindi ako nasali sa survey na ginagawa ng SWS, Pulse Asia, Tangier, Octa Research Group, at kung sino-sino pa dyan na mga nagsusurvey. Okay?
So, itong move na ito ng COMELEC, napakaganda. Sa tagal ng panahon, hindi po na-regulate ito. Pinagdududahan natin na nagagamit pang politika, interest ng political party at kandidato ang survey. Kasi pag nagpa-survey sila at maganda ang rating sa survey, maganda ang ranking, ginagamit nilang propaganda yon. Kahit na nakakadudang baka nagbayad o baka fake yung result, ginagamit propaganda. So, yun ay panluloko sa botante. Kasi hindi ko nilalahat, may mga botanteng Pilipino, pag nakakita, uy, merong top 10, merong top 12. Dito na nga ako para walang talo. Ito na nga iboboto ko kasi kasama sa top 12. Yung pala, nagpa-survey lang, nagbayad lang. O di ba? Niloko tayo. Kaya pasalamat po tayo under President Marcos at Chairman Garcia, may ganitong policy. Ito'y karapatan ng COMELEC. Okay? Napakalinaw po Kailangan nakarecord anong company nag-survey, sino nagpa-survey, sinong political party at sinong kandidato, magkano ang ibinayad, sino ang sunurvey, saan nag-survey. Ang ganda niyan. Di ba? O pag sinabing nationwide ang survey, i-identify nila, i-report nila sa COMELEC anong region, anong probinsya, sino nagbayad para magpa-survey, at ano ang resulta ng survey. Siguro dapat itanong din yung ano ba ang tanong doon sa survey. Anyway, kahit na hindi na natin pag-interesan yung tanong, yung survey at saka yung nagpa-survey. Ang tanong, kapag ka ba ito ay ipinatupad na, meron pa kayang magpapasurvey? Kasi sa tagal ng panahon, marami yung gimmick dyan. Naalala ko nung araw, mga 20 years ago. O baka wala pa. Meron akong isang kaibigang kandidato na ngayon wala na dating governor ng Northern Luzon, tumakbong senador. Alam mo ang sabi niya sa akin, sabi niya, Mike, magastos talaga. Nag-declare lang akong kakandidato. Meron ang tumawag sa akin na nagpapakilalang company na magsosurvey. Hinihingan ako ng initial na 500,000 pesos. Initial pa lang yan. Sabi niya, pagkapag ko pa, kung kumagat ka at nagsumama ka sa survey, magkaano? Abay, milyon ang kailangan. O kita mo, may bayad pala. So dito pala sa mga survey na lumalabas, maliban doon sa top 3 or top 5, malamang yung top 3, top 5 kasama talaga yun, okay yun. Pero yung 6 hanggang 20, malamang naglagan yun, yarian yun, bayaran yun. So mabuhay ka, COMELEC. Ngayon lang nyo ito ginawa at palagay ko'y pabor tayo lahat. Ang politiko, political party, natututol dito o yung mga nagsosurvey, baka may tinatago kayo. Ito na yung magandang pagkakataon, transparency and accountability. Diba? O samahan natin, responsibility, transparency, and accountability. Diba? Ayan, ang galing, diba? Mabuhay ang COMELEC. Ayan kautusan na yan, policy na po yan. Hindi na po yan mababali. Yan ay gagamitin at pagaganahin na ngayon. Kasi noong February 11, nagsimula ang kampanya ng national candidate, party list at mga senatorial candidate.